Tayong diversion road mula dun sa Balili. Barangay Balili River. Baka ito yung paikot? Hindi ko alam. Let's see. Diversion road. Mines View na, Mansion, Botanical. Papunta sa Pakdal. So, ito yung daan. Magpapakdal ka here. Pero hindi pwede akong gumanon. Diretso pa rin ako dito kung saan ako dumaan. Pero yung pala yun, yung sinasabi nila. Pico. Lantang Road. Kailangan ko muna mag-upload. So, part 2 continuation. Yung part 2 continuation, yung mag-asawa nga, paano sila nagkakilala. Sobrang drain na si Mr. Nightstar, si Nightstar. Sobrang drain na sa lungkot, pagod. Basta yung buhay niya sa planet niya, napakalungkot sa paraan na puro rejection. Yun lang. Yung tipong hindi siya makita sa pagiging mapag-ibig tsaka mapagmahal. Kasi ganun siya kabait. Mabait siya, pero hindi enough. Kasi sa planet na nagawa niya, yung human fallacy, tsaka human nature and human behavior, gusto ng tawag nito, gusto ng pleasurable pain. Siya, hindi siya ganun. Kasi tingin niya sa lahat ng humans niya, halaman. Lahat ng humans niya, gusto niya nag-grow. Lahat ng humans niya, gusto niya malambot lang na halaman. Kung paano ka humawak ng plants, tsaka flowers, parang ganun. Yun ang tingin niya. Then, ganun siya mag-approach sa humankind, sa mga tao. Talagang sa mga humans na ginawa niya out of his own image. Tapos, ganun siya makipag-deal. So, lahat kindness. Yung kindness na kapag mayroon siyang kagalitan or kailangan putulin or ipuprune niya lang. Parang ganun. Ganun yung way of thinking niya eh. Pruning. Yung, okay, hindi ka na working sa ganitong part, prune kita. Puprune kita. Parang ganun. Pruning lagi sa kanya. Para lalo mag-grow yung humans. Ganun siya magmahal, pero hindi naman plants ang humans. Kasi merong free will ang humans. So, siya, bilang planet niya, yung planet humans, wala siya iba choice, hindi parang saluhin lagi kung anong free will. Kung hindi swak sa banga. Parang gano'n, kung hindi swak sa kanya, kailangan kung anong maging free will nitong person na minahal niya, na human, kailangan meron din siyang katumbas na move. Ganon. Na kapag ito na yung pinili, ito na yung move niya. Parang ganon. Ganon yung buhay niya sa sarili niyang planet. Punong-puno siya ng rejection. Kasi hindi siya magawang mahalin ng humans sa paraan na kung paano siya magmahal tsaka ibig. Ang gusto ng humans, kapwa nila human, na kung saan merong mga flaws, kung saan merong pleasurable pain, mga ganun, kung saan merong hurt, merong heartbreak na, alam mo yun, merong injustice. So, yung mga kasalanan, gusto ng humans.
makita sa kanya. Pero hindi siya ganun. Kasi hindi niya nature. Kahit spirit lang siya sa katawan ng human form. Hindi niya nature. Hindi siya yung ganun. Kasi hindi rin naman siya makaka-occupy ng human body bilang spirit kapag hindi niya rin kaugali. Kasi gumawa rin kasi siya ng human line na kaugali niya, ka-nature niya. And through spirit, through energy, doon siya pumapasok. Pero hindi pa yun yung lahat na kung saan masasabing God genes. Kasi spirited lang. Tapos yun, heartbroken siya. Tapos nandun siya sa katawan niya, na replica niya sa dimension niya. Yun yung lifetime na meron siya sa planet niya. Yung itsura ng mukha niya, gender niyang lalaki, yung kulay niya, yung race niya, mixture siya ng lahat. Tapos yun yung katawan na gamit niya sa lifetime na yun bilang spirit, na kung saan puro rejection. Yung tinatanong niya yung sarili niya, ganun ba ako kapangit? Bakit parang walang nagmamahal sa akin? Walang nakakita sa akin? Parang ganun. Bakit parang walang naa-attract? Sabi niya. Ano ba ang kailangan kong gawin? Makahanap lang ng pagmamahal at pag-ibig na kung saan makasama niya sa buhay niyang yun. Kasi gustong-gusto niya na ma-in love. Nakakita siya ng mga maganda, pero na-appreciate niya, so nilalapitan niya. Pero never pa siya na-fall in love. At gustong-gusto niya na mangyari sa buhay niya yun. Yung pakiramdam na yun. Dahil gustong-gusto niya na mangyari sa buhay yung pakiramdam na yun. Dahil puro rejection and heartbroken siya. Upo siya sa bench ng park na maganda, sa parang garden. Tapos, hindi siya makaiyak. Sobrang lungkot. Crying inside siya. Biglang, merong dumating na pusa. Cat. Literally. Tapos yung mga birds, biglang dumami. Tsaka nagsilapitan malapit sa kanya. Tapos yung mga pusa, mga ilang pusa, yung isa, pumunta sa lap niya. Tapos yung isa, nakipaglaro sa neck niya. Yung ginulo siya ng animals para hindi na siya malungkot. Tapos biglang may mga aso. Yung mga aso nakatali, tapos tumatakbo papunta sa kanya. Gusto rin siyang guluhin. Kasi malungkot siya, gusto siyang guluhin para pasayahin. Tapos ayun, animal magnet siya kung tutuusin. Tapos yung aso kasi malalaki. Parang merong golden retriever, may Saint Bernard, basta mga big dogs, may Dachshund, Great Dane, parang nagwo-walk lang ng dogs. And then, biglang hinatak yung naghahawak ng tali sa mga dogs. Yung mga dogs, hinatak siya. Tapos, wala choice yung girl na merong hawak ng mga dogs niya kundi sumunod sa mga aso. Tapos, nakita niya yung si Night Star. Tapos, tinawanan niya. You look so terrible and horrible. Sabi niya gano'n. Tawa siya kasi lungkot. Tapos, nakita niya lahat ng animals nakikipaglaro. So, dun siya natawa. Kasi mas animal magnet siya kesa sa chick magnet. Tapos, tawa lang siya. Nung nakita ni Night Star, nung broken-hearted person. Nung nakita niya na meron natatawa, nagtatawanan yung situation niya. Tapos, nakita niya rin yung sarili niya. Punong-puno siya ng animals na nakapalibot sa kanya, tsaka nakapulupot na mga pusa. Natawa din siya. Tapos, nakita niya si Morning Star.
Ganda ng mata. Napaka-brownish light ng mata. Tapos napaka-almond shape. Mata pa lang ganda na. Makita mo na yung gaano kaganda yung soul tsaka yung heart. Tapos, ayun, yung boses tsaka the way na natawa si Morningstar kay Nightstar. Doon naging musical para kay Nightstar. Doon siya nagising na ang kaharap niya pala, napakaganda. Tsaka kahulog-hulog ng kalahatan para sa kanya. Alam mo yun? So, parang he lost himself in time nung nakita niya si Morningstar. Kasi nakatayo, tapos di naman ganun katangkaran. Di rin naman kasi ganun katangkaran si Nightstar. So, they're just typical average height ng humans. And si Morningstar, ganun din. Yung body na gamit niya, na spirited niya, is yung replica ng face niya, replica ng lahat niya. Tapos, ayun, tinignan siya ni Nightstar. Si Nightstar kasi, meron siyang holding look na kapag tumingin siya, maano ka niya talaga, ma-hold ka niya. Ganon. Meron siyang way na kapag nag-stare siya sa'yo, meron siyang way to express himself. Ganon. He lost himself sa paraan na ang ganda nung nasa harapan niya. So, parang lost in space and time siya sa moment. Alam mo yun? Kasi makakalimot ka talaga sa time. Totoo yung sinabi ng relativity na hindi naman quotation ni Einstein. Pero nasa works niya and studies niya. Na kapag nakaharap ka sa magandang babae, talagang maganda, literal. Lahat maganda. Hindi mo namamalayan yung oras. Ganon. So, ganun nangyari kay Nightstar, kay Morningstar. Hindi niya namalayan yung time. Ang tagal na pala niya naka-stare. Ang tagal na pala niyang naka-moment ng pagka-awesomeness ni Morningstar. And dahil napansin nyo ni Morningstar na parang tagal niyang naka-blank stare or naka-hang, naka-lag, lang siya, freeze. Ang ganda ng nasa tapat ko, nasa harapan ko, parang ganun. Ang ganda. So, parang ganun yung nangyari kay Nightstar. Ginawa ni Morningstar. Tinanong siya kung okay lang ba siya. Kasi hindi alam ni Morningstar kung gaano naman siya kaganda. Yun yung irony doon. Si Nightstar, kitang-kita niya kung gaano kaganda si Morningstar. Si Morningstar, aware siyang maganda siya, pero hindi niya alam kung gaano siya kaganda. Ganun lang naman yun. Meron siyang awareness na maganda siya, pero hindi na ginagamit for her advantage. Yung iba kasi, di ba, kapag mga narsisa na mapanakit, kapag alam nilang maganda sila, they're using it to their advantage. Siya hindi, napaka-down to earth kasi, napaka-langit kasi nila pareho. Tapos, si Nightstar lang talaga yung may pagka sa demonyo. Kasi Nightstar siya eh. Si Morningstar, wala kang masasabi doon kasi lahat liwanag sa kanya. Lahat morning, lahat bright sun, lahat light. Ganon kay Morningstar. Yung wala kang masasabing masama kasi kung meron siyang savage na ugali, makalangit pa rin, tsaka ayon pa rin sa light, kung ano yung light. So, ganun si Morningstar. Si Nightstar, nasa gray area tsaka black hole yun. Kapag meron siyang savage na ugali, talagang kapag tinignan mo closely, doon wala ma-justify na justifiable tsaka reasonable. Tapos, nasa justice talaga, rightfully. Ganun. Ganun ugali ni Nightstar. Tapos, ayun.
So, ginawa ni Morningstar kay Nightstar kasi pareho sila nagkakilala ng mga afternoon na pababa na yung araw. Sabi niya, are you okay? Tinanong siya gano'n. Kasi nakahang lang siya, nakalag, naka-freeze. Parang nag-worry din si Morningstar. Ano ba nangyari dito? Parang gano'n. Kasi hindi naman niya ina-expect na sobrang nagandahan si Nightstar sa kanya. Tapos, ayun, nung tinanong siya kung okay lang siya, si Nightstar, masyadong prangka yun, diretso magsalita. Tsaka kapag maganda ka, hindi napipigilan ng dila ni Nightstar. Ganun. Tapos nung sinagot siya ni Nightstar, sabi niya ganun, no, I just couldn't believe, sabi niya ganun, na ano daw, nasa harapan niya, pinakamagandang babae na kilala niya sa buong buhay niya, tsaka sa buong planeta. Ganun yun. So, parang nang bola siya nang di niya sadya. So, ganun. Naging honest lang siya talaga kasi nagandahan siya kay Morningstar. Tapos ayun, di tawa lang si Morningstar. Pero at the same time, nagkaroon na sila ng leap. Yung leap of spirits sa kanila. So, yung leap of spirits, kasi nga wala naman silang blood sa planet. Kasi yung pala, merging na yung pareho nilang planet. Dahil similar size, similar lahat. Parang Venus and Earth, twin stars, parang gano'n, or twin planets. Nagkaroon ng merging because of their spirits. Nung nag-leap yung spirits nilang dalawa, ayun na yung time na officially merge na yung planet nila. So, kung saan, yun na rin yung time na nag-start na sila ma-fall in love. Talagang match made in heaven silang dalawa. Yun yung nangyari. Tapos, nangyari dahil nakilala na nila yung isa't isa. Kasi yun lang naman yung purpose. Bakit gumawa sila ng planets nila and human beings. Kasi yun din yung way para makilala nila yung partner nila, yung counterpart nila, yung match nila, yung para sa kanila. Kasi part yun ng order ng buong buhay nila. Kung saan sila naka-dimension, saan sila naka-realm. Meron talagang one for each one. Yun. And hindi lahat reproduction. So sila, opposite sex sila, good for reproduction. Pero, nung na-in-love sila, tapos yung spirit nila, nag-merge na, parang set your spirit free to become one na sila. That was the time, yung, nila, yung, tawag ito, yung sila mismo sa realm nila. Dahil nag-merge na yung spirit nila, nagkaroon na ng interconnection. So, dun sa dimension and physical realm nila, kung saan sila nabubuhay na planet, nagkita na sila. Ganon. Kasi nangyari, nung nag-merge na sila, dahil nag-immerse sila sa planet nila, paggising nila sa dimension nila, sa space and time nila, sa planet nila talaga physically actually, yun na yung time na lahat na ng fate, lahat na ng order, lahat na ng steps, nag-lead na ganun kabilis para magkakilala sila physically. Parang virtual lang yan. Nag-start sila online. So, emotions lang. Ganun. So, online dating. Lahat virtual lang. Pero dahil nagkaroon ng spirit leap, emotions leap, nagkaroon ng online pa lang, naramdaman na kung gaano ka-strong yung love. Pagdating sa physical action, kung saan gagawa nila ng paraan, pareho sila, na magkakilala sila physically. Actually, ayun na yung sinasabing parang spirit manifestation sa physical. Kasi online pa lang,
Na-in-love ka na-in-love din siya. Nagkasundo kayo kung paano kayo mag-usap sa online, paano kayo mag-exchanges ng messages, ng chats. Tapos, pictures nyo, parang walang pretenses. Lahat raw, lahat kung ano ikaw, kung ano din siya. Tapos, natanggap yung isa't isa. So, talaga magkaroon ng spirit leap. Tapos, maraming ganyan nagkakilala in person from online virtual to actual physical. And they stayed together. Ganun lang naman. Kasi love, actually, walang bounds talaga yan. Kahit saan yan talaga makikita at makikilala mo yung para sa'yo. Well, I could say that kahit heartbroken ako. Kasi nakita ko din naman. And experience ko, had it been nangyari sa akin, is natapat ako sa online na kapareho ko ng emotions, kapareho ko ng kita, kapareho ko ng level ng admiration. Na-admire ko, nagandahan ako. And at the same time, nagwapuan din sa akin, o nagandahan din sa akin kahit wala ako literal na pera. Mga tipong ganun, yung na-value ako, hindi because of money, na meron yung career, na-value ako because of kung anong buhay meron ako ngayon, kung anong mga natapos ko, kung ano yung mga hindi ko nasasabi in person, and hindi ko sinishare. Alam mo yun, yung ganun ka lang kabilis na kilala, na hindi ka husgahan agad, na dahil wala ka kasing pera, kasi batugan ka, yung mga ganun. Yung ramdam niya agad, if there is really something wrong happening in your life. Bakit ka struggling? Bakit ganyan yung life mo? Ano nangyari? Yung kahit di mo sabihin, ganun kalakas yung connection spiritually na something isn't right. Kumbaga ganun. Something is terribly wrong. Parang ganun. Alam niya agad. Ramdam niya agad kahit di mo pa sabihin. Ganun yung connection na matindi. Malakas, matindi, malalim. Yung kahit di mo sabihin, ramdam, alam na nagmamahal sa'yo. Tsaka umiibig sa'yo ng sobra. Or mahal na mahal ka. Ganun. Kasi parang twins talaga ang spirit and soul connection. Lalo sa spirit din. Kasi lahat naman tayo spiritual beings. Parang twin talaga yan. Kapag sa twin, na hindi magkaaway, yung twin talaga na one can leave or can leave the house without letting the other be aware of. Alis na ako. Ganun. Yung nagpapaalam sa isa't isa. Kasi walang masamang tinapay sa ganun na magkambal. Yung laging pagod na ako, grabe. Yung laging merong abiso, tsaka paalam, tsaka nagsasabi, pareho, kasi mahal nila isa't isa. Kahit nag-aaway sila, andun pa rin yung love bond bilang twins. Ganun. Tapos, magkasanggan dikit kapag kambal. Kasi hindi ideal yun. Ganun talaga mga kambal. Kapag kambal talaga yan, kahit nag-aaway ang dalawa, kasi may mga misunderstanding. Yung pinaka-test niyan, kapag naagrabyado yung isa, ganun. O kaya, kapag yung isa, na-trouble yung isa, o kaya pareho silang nasaktan, o yun, twin twin unity, pag ganun, pareho silang nasaktan. Kasi kahit magkaaway yan, tapos pareho silang sinaktan, doon mo makikita yung test kung paano nila sasagutin bilang kambal. Ganun lang naman ang kambal. So, ganun din sa lovers na match made in heaven. Pwedeng magkahiwalay yan, hindi nagkatuluyan for some point in time. Pero kapag pareho mo sinaktan,
O, di ba? Ano magiging response? Di ba? Ganun lang yun eh. Para mo lang sinaktan. So, pag ganun ang ginawa mo, sa mga nagmamahalan, tapos, intention mo kasi, di ba? Manakit lang ng manakit. Wala kang magawa sa buhay mo. Mga ganun. Nakikita mo talaga yung greatest, truest love story ever told. Ganun. Tapos ayun. Diba? So, ganun lang naman. Yung dalawa, parang virtual lovers at first, online lovers, online dating, tapos nagkain laban online, walang touch, pero nandun lahat ng longing, tsaka nandun lahat ng energetic field na kahit nasa online, ramdam, babaeng babae yung isa naman ramdam, napaka-masculine, ramdam kahit sa online. Tapos yun, tapos nagkakilala in person, and everything was just right. It fell right in every place. Ganun lang. Kung anong nakita sa picture, pagkita sa person, mas okay pa pala. Di lalo mas nakaka-inlove. Mga tipong ganun. Na-inlove ka na sa photo or sa picture, kahit hindi ganun kaganda para sa iba, or kahit hindi ganun kagwapo, pero nung nakita mo in person, iba pala. Ganun. Iba yung itsura. Pareho na pero mas clear kung ano meron sa camera. Kasi minsan madaya talaga camera. Alam mo perfect lang lahat, pero depende yan sa pagkagawa ng lens. May lens na makapal, magmumukhang maapal mukha mo. May lens na napakaganda naman, na napaka-perfect ng shape ng mukha mo. Kasi kuha lahat. Baho na naman ang basura dito. Baho. Tapos yun. Gano'n na nga, sa kanilang dalawa, hindi nga sila virtual online. Mas advanced kasi. Parang virtual online nila. Planet Earth tsaka Planet Venus. Tapos yun. No, nag-merge na lahat. Naging spirited sila sa Planet Earth nila and Venus nila. Ni Morning Star tsaka ni Night Star. Nung nag-merge, syempre, naka-human form sila. Nagkaroon sila ng consummating love through spirit. Nagkaroon sila ng mga anak na spirited din ng spirits nila. Ganun lang. And then, nung namatay na sila, kasi mabilis lang naman eh, yung oras ng planets compared sa oras ng physical planet, actual planet nila. Yun lang kabilis. So, para lang silang nanaginip. Na nagkakilala sila sa panaginip. Tapos, pagising nila, alam na nila kung sino yung isa't isa sa actual physical. Ganun. Kasi yung panaginip sa kanila, deliberate. Kasi nga, nag-i-immerse sila sa sarili nilang planet. Ganun ka-advance. Ito, mabango na dito. May dama na. Dama de noche. Thank you, heavens. Tapos, ayun. Nung pagkagising nila from immersion, magkahanapan na sila. Kasi, syempre, hindi lang naman yun yung ginagawa nila. Nakastay lang sila sa computer room, no? Parang computer room, playroom. Hindi ako makahinga. Tapos, ayun. Ayun. So, pag hindi time ng immersion nila,
yung reflection ng mga natutunan nila from immersion. Siyempre, they spend time with their families. Ganun din, normal lives, kung anong lives meron yung mga humans. Oh my gosh. Damay nga. Yun. Tapos, yun, they spend time with their families and their friends sa actual physical nila. Tapos, ayun, till, ganun din. Walang heartbreak, walang sadness kasi deflection na lang ng mga natutunan nila from their immersion sa planets nila. Tapos longing na lang din. Kasi syempre ba naman, nagising ka from napaka passionate and loving na pag-ibig na buhay. Tapos pagising mo, single ka. Diba sakit nun? Parang longing mo na yun. Kung sino yung hanap mo. Tapos, because of that longing and yearning, from their immersion, yun na yung naging cause of attraction. Yung fate nila, nagkakita-kita na silang dalawa. Ganun din, sa garden, sa park bench. Ang nangyari naman, walang malungkot, walang meron lang longing, parang meron lang wishing. O sana, date ako ngayon, parang ganun. Kasi, panaginip lang naman or immersion lang naman. Paano ko mahanap sa actual physical yun? Lahat yun, naka-face to face. Parang ganun. So, ang nangyari, si Morningstar, siya yung nakaupo sa bench ng park. Si Nightstar, merong hinahanap sa park, sa garden, flower. Ano yung nangyari? Dahil merong hinahanap si Nightstar, lagi na lang kapag merong hinahanap si Nightstar, doon niya nakikilala at nakikita si Morningstar. So nakita niya yung flower, pero hindi niya nakita na yung pinaka-hinahanap niya nasa tabi ng hinahanap niyang flower sa garden. Kasi siya yung nagtanim ng flower na yun. Tapos, nung nakita niya na yung spot, dahil ilang taon niya nang hindi nabalikan, tapos nakita niya, nandun lahat. Yung flower, pati yung name, pati yung NS niya. Kasi yung tawag niya sa sarili niya, Nightstar. Tapos yun. Tapos, ayun, nung, parang gusto ko na mag-sing along. Pero understand, na na na, walang ilaw, okay, ano, tapos yun, nung nung nakita niya na yung flower, sabi ni Nightstar, parang nagana siya, sigh. Sabi niya ganun. Kala ko hindi ko na ito makikita eh. Kala ko wala ka na eh. Parang ganun sinabi niya sa flower. Kinausap niya yung flower. Tapos nangyari, napatingin si Morningstar. Akala niya siya yung kinakausap ni Nightstar. Tapos yun yung start nilang dalawa. Tapos sabi niya ganun, "Are you talking to me?" "No, I'm talking to the flower." Sabi ganun ni Kasi may topak si Nightstar. Kumakausap talaga siya ng plants. Ganun talaga siya. Tapos yun. Tapos yun. Nung nagkakita na silang dalawa, literally, nagkakilala na silang dalawa. Nagkatapat na silang dalawa. Eye to eye, face to face. Nung nagka-face to face na silang dalawa, parang doon na sila nagising mula sa immersion nila. Parang nakita na kita. Parang ganun. Sabi na, napaka-familiar mo. Parang may ganun na. Si Nightstar ang pinaka-vocal. Si Nightstar ang ma-express ang salita. So, si Nightstar lagi yung
nag-i-initiate ng conversation. Si Night Star lagi yung magsisimula ng na nararamdang emotions niya. So, nung nakita niya si Morningstar, nakaupo sa bench, siya nakatayo, kausap niya yung flower. Tapos tinanong siya ni Morningstar kung siya yung kinakausap. Tapos sinagot niya, hindi, yung flower kausap ko. Sabi niya gano'n. Tapos tinignan niya si Morningstar. Gano'n ulit siya. Lost in space and time. Kasi sobrang nagandahan. Tapos, bigla siya nagkaroon ng leap of emotions. Tapos, parang nakita. Ginanon siya ni Night Star. Yung Morningstar naman, controlling ng emotions. Baliktad sila. Kasi si Morningstar, laging composed. Si Night Star, kapag sabog yun sa emotions, napakasabog talaga, napaka-highly emotional. Ganun siya. Si Morningstar parang sun, flaming hot, pero napaka-controlled. Si Night Star hindi. Napaka-nuclear niya, napaka-nuclei niya, napaka-atomic. Ganun yung ugali niya. Yung napakaliit lang, yung kapag sumabog siya, sabog talaga siya. Yung talagang ganun sa emotions. So, controlling din si Night Star. Pero expressive kasi siya. Yung talaga nature niya. Kapag emotional siya, sasabihin niya lahat. Be it happy siya or galit siya. Ganun lang yun. Dahil nagkaroon siya ng leap of emotions, nasabi niya kay Morningstar, you look so familiar, parang nakita. Tapos, lahat ng happiness, lahat ng naramdaman niya. Ganun din si Morningstar, pero hindi expressive si Morningstar. Ganun. Tapos, ayun. Hanggang hindi na rin resist ni Morningstar na ganun din yung emotions na nararamdaman niya kay Night Star. Ayun. Tapos, ayun na. Nagkaunamaan silang dalawa na kung saan lahat ng memories from their immersions nagsibalikan. Tapos, nagkaroon sila ng seal or nagkaroon sila ng na-seal na lahat yung emotions mula sa immersion ng pagmamahalan at pag-ibig nila. Yung lifetime nila na nagkaroon sila ng mga anak tsaka apo. And then, dahil nagkaroon ng lukson ng emotions, nagkaroon na rin ng leap of blood, ayun, nagkatuluyan sila sa physical realm nila. Yun nga lang, ang problem, aakyat ako dito. Ayoko. Ayun. Yun nga lang, yung naging problem nila, okay sana, kasi perfect. Female and male gender. So, expected, magkakaanak silang dalawa ng natural way of reproduction, kung paano nagre-reproduce sa planet nila. And hindi yun tulad sa planet natin. Kasi sa kanila, parang sa Avatar, hindi kailangan ng sensation o kailangan lang ng hordes na mag-intertwine tsaka mag-link. Walang female, walang male. Kailangan lang pagdugtungin. And from there, sa gitna, doon nalalabas yung pinaka fetus. Doon na mag-grow. Tapos yun. At napapagod na. Tapos ayun. So, ginawa nila. Dahil nakasal sila, nag-start na sila ng buhay sa physical realm nila, sa actual life nila. Merge na rin yung pareho nilang planet. Dahil 2 planets combined, merge. Lumaki ng konti. So, yung tao na humans ni Morningstar,
Kasama na rin yung humans ni Nightstar. So, lahat ng ka-nature ni Nightstar, talagang nai-inlove sa ka-nature ni Morningstar. Nagkakatuluyan. So, talagang may ganun. So, ayun. Ganun, love story talaga na kahit yung mga creatures nila, may ka-pair. Kasi kaugali nila, ka-nature nila. Tapos, ayun. May kapares. Aray. Lalaw na yung pants ko. Tapos, sana ba ako? Tapos, ayun. Ilang beses na. So, ilang years na sa nila, sa physical actual planet nila. Na habang they care for their own creatures and humans, people, tsaka advancement ng mga humanity ng mga creatures nila. Kahit guiding spirits and guiding lights lang sila, hindi na sila nag-i-immerse kasi nandun naman na yung mga anak nila tsaka apo nila, yun na lang yung inaalagaan nila. Yung mula sa spirit lang nila, hindi pa mula sa body nila, sa katawan nila, sa genes nila. Di ayun. Nung ilang beses sila nag-try magkaanak, wala pa rin. Tapos, one time, naglilinis si Nightstar ng portal. Yung portal na yun, sa planet Earth, matatawag magical. Kasi, halimbawa ito, pag nilagay mo ito sa portal, lumiliit siya. Nang napakaliit na kung saan yung size niya, ito ang size ng human, na ganito lang din kaliit sa human hands. Ganon. So, ganon yung nililinisan ni Nightstar na portal. So, naglilinis siya ng glass portal na yun. Wala lang, gusto lang niya maglinis. Hindi niya napansin. May nakaharang na glass na broken doon sa tabi ng portal. Nakadikit. Nakalimutan niyang tanggalin. Kasi, siya rin naman may kagawan nun. Hindi niya natanggal nung nabasag. Hindi niya nalinis ng maayos. Naiwan nakadikit yung part na broken glass na yun. Nakita niya, tinanggal niya. Nung pagkatanggal niya, nagkaroon siya ng accident. Nagkamali siya ng apak. Nung pagkamali niya ng apak, sumabit yung kamay niya doon sa broken glass. Yung patak ng dugo niya, pumasok doon sa portal. Lumiit, naging ulan doon sa planet nila na mag-asawa. Literally, yung dugo niya na napakapuro. Kung anong meron siya sa dugo niya, napunta bilang ulan doon sa planet. So, nagkaroon ng red rain. Pero konti lang yun, hindi yung bahang great flood. Hindi ganun. Para lang siyang drizzle. Parang ambon na may misty. Ganun yung nangyari. Tapos, kung sino yung mga nakababad sa open space, nung panahon bumaksak yung dugo ni Nightstar, yun ang mga naka-absorb ng dugo niya through skin absorption. Dahil na-absorb yung dugo niya through skin, nagkaroon ng infusion sa DNA. So, technically speaking, yung dugo ni Nightstar nahalo sa dugo ng mga creatures nila ni Morningstar saka ni Nightstar. Then, nagkaroon ng random. Yung random, kung sino yung mga nasa place na yon at that time, yun yung mga maambunan tsaka mapupuntahan ng dugo, magkakaroon ng infusion. So, halo-halo lahat yun. Iba-iba.
Kasi buong planet from different places. So, merong mabait na nahaluan ng superpowers ni Nightstar kasi parang superpower yung dugo niya. Tapos, merong mga ka-nature ni Morningstar, ka-nature ni Nightstar, nahaluan din ng dugo ni Nightstar. So, yung pagiging feminine ni ni Morningstar, nahaluan ng pagiging masculine ni Nightstar. Kung napaka-feminine, extremely feminine ni Morningstar, tapos napaka-extremely masculine ni Nightstar, kung nahaluan ng dugo yung extremely feminine, hindi na naging extremely feminine. Kumbaga, parang nagkaroon ng balancing. Parang ganun. So, ganun na yung nangyari. Pero, nangyari din, yung mga pangit ugali, nakakuha din ng dugo ni Nightstar. So, lalo silang naging pangit ang ugali sa paraan na kung saan maging powerful sila. Kasi nakaka-powerful talaga yung dugo ni Nightstar. Napaka-pure nun. Yung pangit ugali, dahil nagkaroon sila ng power from yung parang, alam mo yun, kapag kumain ka ng beef, hinang-hina ka. Tapos bigla kang kumain ng beef, kaya kahit beef na may dinuguan, tapos biglang yung protein sa katawan mo, ganun nag-rev up agad lahat. Ganun yung nangyari sa katawan